Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Mula sa pagkakahiga ay muli siyang napabangon at matamang tinitigan ang kahon ng singsing. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan si Daniel. Wala nang dahilan pa para magmukmok. Kailangan niya ng kumilos. Masyado ng maraming oras ang nasasayang. Nakailang ring pa lang iyon bago sinagot ni Daniel. Ngunit nagulat siya sa boses ng kaibigan dahil parang garalgal iyon at humihingal. "Hello, I'm busy," ani ni Daniel sa boses na hinihingal. "Oh yeah, Daniel, that's it. Faster honey, faster." Dinig niyang halinghing ng babae sa kabilang linya. "Shit Daniel, masyado pang maaga para sa init mo." "Yes, Dod," mura naman ni Daniel mula sa kabilang linya. Rinig pa niya ang lagitnit at salpukan ng katawan ng dalawa mula sa kabilang linya. Walang nagawa siya kundi patayin ang kanyang cellphone at itinapon iyon sa ibabaw ng kanyang kama. The president of his company and a best friend are in intimate scenes right now, enjoying his bachelor life, samantalang siya nalilito kung paano itali ang sarili kay Violet. Nasa ganong pag-iisip siya nang biglang tumunog ang kanyang cellphone at nakitang si Daniel ang tumatawag. Agad niyang dinampot iyon at sinagot ito. Isang malutong na mura ang pinakawalan niya. "Nasaan ka ba?" Inis na tanong ni Greg sa kaibigan. Isang malakas na halakhak ang tinugo nito sa kabilang linya. "Yeah, it's too early. Kaya nga nag-i-exercise. Andito ako sa kondo ko. Bakit ba?" "I need a wedding coordinator. Hanapan mo ako." Malakas na tawa ang itinugo naman ni Daniel. "Dude, please. This wedding is private. I can trust anyone except you." Aniya sa himig ng pagsusumamo. "I need you to bring me a wedding coordinator as soon as possible, dude. We only have 4 days left." "Oh shit. You make my heart hurt. Fine. Kailan ba ang kasal?" "Don't let the media know about this, Daniel. Ayaw kong magulo ang buhay ni Violet because of this shit arranged marriage. It's 2 days from now. Now, you should protective. Are you falling for her?" Natigil siya sa tanong ni Daniel. Hindi niya maikakaila sa sarili ang kakaibang damdamin na binubuhay ngayon ni Violet sa kanyang pagkatao. Ang kakaibang init na lumulukob sa puso niya at sa buong sistema niya sa tuwing nakakasama niya ang dalaga. "Dude," untag naman sa kanya ni Daniel. "Yeah." Bahagya siya ng papitlag. "I'll be there tomorrow morning." Pagkatapos niya magpasalamat sa kaibigan ay agad niya nang pinutol ang tawag at pumunta na sa balcony. Mula sa kanyang kinatatayuan nakita niya si Violet na sumakay ng kanyang kabayo at mabilis iyong pinatakbo papalayo sa mansyon. Nahigit niya ang kanyang hininga habang tinatanaw si Violet kasama nag-uulap na alikabok na nakasunod dito. She is incredibly beautiful in her cowgirl attire, breathtaking gorgeous. "Break up with Sandra, Greg." Salita mula kay Daniel na umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. "Shit." Marahas niya napasambunot sa kanyang buhok, sabay hampas sa drill ng balcony. "What should I do? What should I do now?" Inis na mura niya sa kanyang sarili. Mabilis lumipas ang isang araw. Kinaagabihan ay inaabutan niya si Manang Alice sa sala. Kitang-kita niya ang bakas ng pag-alala sa mukha nito. Nilapitan niya si Manang Alice at mahigpit na niyakap ito. "Huwag na kayo mag-alala sa akin, Manang. Okay lang po ako." Aniya sa garalgal na boses. Okay po ako, Manang." Kumala si Manang Alice mula sa pagkakayakap niya at mataman siya nitong tinitigan. "Anak, taliwas sa sinasabi mo ang nararamdaman mo at nakikita ko sa mga mata mo. Violet, alam kong darating ang araw na ito. Tatagan mo lang ang loob mo.
Tuluyan ng pumatak ang luhang pinipigilan niya. Kailangan ko po, Manang. O siya, sige. Huwag ka nang umiyak. Umakyat ka na sa silid mo at ayusin ang sarili mo. Nakahanda na ang hapunan. Bababa na rin dito si Senyorito Greg. Sabay pahid ni Manang sa kanyang luha. Ngumiti itong tumingin sa kanya sabay bahagyang paghaplos sa kanyang pisngi. Sige po, Manang. Mabilis siyang umakyat sa kanyang silid at nagbabad sa maligamgam na shower. Nagbaka sakaling makakatulong iyon na maibsan ang daladala niyang mabigat sa dibdib dahil sa sitwasyon na meron siya ngayon. Sitwasyon na meron sila ni Greg. Ngunit natapos na lang siyang maligo at nakabihis ay ganun pa rin at walang pinagbago ang kanyang pakiramdam. Pagdating niya sa dining ay nandoon na si Greg. Hindi ito nag-angat ng tingin at nakasentro lang sa pagkain ng atensyon. Marahan niyang hinihila ang kahoy na upuan at umupo sa harap nito. Walang imik siyang kumuha ng kanin at ulam at nilagay iyon sa kanyang pinggan. Natapos na lang ang hapunan ay wala silang imikan. Biglang nagbago ang atmosphere sa pagitan nila ni Greg. Parang mas gusto na lang niyang lagi silang nagbabangayan. At least alam niya kung ano ang iniisip ni Greg. Hindi iyong ganito. Ganun ba siya kadisgusto ni Greg na bigyan ng formal na kasal? Ganun ba kadisgusto nito na masuot niya ang singsing ng ina nito? Hindi. Hindi niya gusto ang nangyayari. Wala siyang ginusto sa lahat ng ito. Pero bakit parang kasalanan niya? Mga tanong sa kanyang isipan. Muling lumipas ang isang gabi at sumibol ang isang umaga. Isang katok mula sa pintuan ang pumukaw sa kanyang diwa mula sa pagsusuklay ng buhok sa harap ng kanyang vanity mirror. Lumapit siya sa pintuan at binuksan iyon. Bahagya siya nagulat na mapagsino ang taong nasa harapan ng pintuan na mapagbuksan iyon. It was Greg. Daniel and the wedding coordinator are waiting downstairs. Ani nito sa kanya. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Kumuha pala ito ng wedding coordinator nang hindi malang siya kinukonsulta. Pero hindi ito ang tamang oras para makipagbangayan kay Greg. Alam niya na hindi maganda sa parte niya ang kahinatnan nitong pagpapakasal niya kay Greg dahil nakataya ang kanyang puso rito. Pero bahala na ang bukas. Ang importante ay matapos na ito. Susunod ako. Mahina niyang tugon kay Greg. Sabay na tayo. Hihintayin kita rito. Sagot naman ito sa kanya. Marahan niyang isinara ang pintuan at bumalik sa kanyang kama. Umupo at pinuno ng hangin ang kanyang dibdib. At pagkalipas ng ilang sandali ay muling tumayo at lumabas ng silid. Magkasabay silang bumaba ng hagdanan. Habang natatanaw nila mula sa hagdanan ang naghihintay na si Daniel at ang dalawang wedding coordinator na kasama nito. Good morning, Violet. Wika ni Daniel at akmang yayakap ito sa kanya. Ngunit nagulat na lamang siya nang biglang humarang si Greg. Sabay hila sa kanya sa sofa at ginaya pa upo rito. Acting like a possessive fiancé, ha? Wika naman ni Daniel na nakangisis sa kanya. Let's dive into the business plan. Nang walang masayang na oras. Kunot ang noo na sabi naman ni Greg. Para iyong bumbang sumabog sa pandinig niya. Parang 1,000 karayom ang tinutusok-tusok sa kanyang dibdib. Mapait siyang napalunok. Yes, he is right. This marriage is all about business. Ngunit hindi ba pwedeng sarilinin niya na lang iyon at wag naman ipamukha sa kanya at sa harap ng ibang tao? Marahan siyang tumayo at bumuntong hininga. Excuse me. Aniya ni Violet. Napatayo din bigla si Greg at nagtataka na tinitigan siya nito. Where are you going? Takang tanong nito sa kanya. I forgot to tell you. Kailangan pala ako sa Maisan ngayon. Maraming peste ang dumapo sa Maisan. At kailangan ko rin personal na i-check ang mga pesticide and fertilizer na dadating sabay lagpas niya kay Greg. At muntik pa itong mabuwal dahil nasagi niya ang balikat nito. Kailangan niya makalayo kahit sandali lang dahil pakiramdam niya ay sasabog na siya. Nakita niya ang pagkagulat sa dalawang wedding coordinator at si Daniel. Bahagya pang nakaawang ang labi ng mga ito. Mabilis siyang umakyat sa kanyang silid kasabay ng paglandas ng kanyang mga luha sa kanyang pisngi. Bakit ganito pala kasakit? Hindi niya ito napaghandaan.
Bakit pakiramdam niya ay durog na durog siya? Falling in love with Greg ay isang malaking pagkakamali. Bakit niya hinayaan ang loob na mahuhulog dito? Yes, she is falling in love with him. Dahil simula na magkaisip at magdalaga lang siya, wala siyang ibang hinintay kundi dumating ang araw na ito. Ang araw na maikasal kay Greg. Laging sinasabi sa kanya ni Don Ramon na alagaan ang sarili para kay Greg, na ginawa naman niya iyon. Nagsimula siya magalit dito nang umuwi ito ng Pilipinas na hindi malang dumalaw ng hasyenda. Kailangan pa itong puntahan nandun sa Manila para dalawin. Minsan niya itong dinalaw sa Manila. Mula sa hindi kalayuan ay nakita niya itong may kahalikan. Ngunit nang makita niya ulit ito sa burol ni Don Ramon, unang beses na makita niya ng personal sa malapitan, malakas ang pintig ng puso niya at doon niya napagtanto na gusto niya pa rin ito. At ang mas malala pa nito, mahal na mahal niya ito sa kabila ng mga kapintasan nito. What is happening to you? Tinig ni Greg na ngayon ay nasa kanyang harapan. Tiimbagang siyang tinititigan habang taas baba ang dibdib nito. Wala, bumalik ka na dun at asikasuhin ang mga bisita mo. Besides, hindi mo naman kailangan ang opinyon ko. Because this wedding is just a purely business for you. Aniya sa may pang-uuyam na tinig. So what do you expect, Violet? Unti-unti itong lumapit sa kanya. Bigla siyang napatayo mula sa pagkakaupo sa dulo ng kanyang kama at napaatras. Madilim ang aura ni Greg habang nakatitig ito sa kanya. Umaatras siya hanggang sa na-corner siya nito sa pader. Hinarang ng dalawa nitong kamay ang magkabila niyang tagiliran habang unti-unti nitong nilalapit ang mukha sa kanya. Tell me, Violet, are you falling for me? Anito kasabay ng pagtitig nito sa kanyang mga labi na bahagyang nakaawang na. Let go of me, Greg. Sa halip ay tugon niya rito. Grabing pagpigil na ang ginawa ni Violet. Please, don't push me to the limit. Bumaba ka na at ayusin natin itong dalawa. Matigas na wika ni Greg. Walang nagawa si Violet kundi sundin ang gusto ni Greg at gaya ng sinabi nito, sumabay na sila sa agos. Wala na rin silang magagawa pareho. Kailangan nilang isakripisyo ang sarili, alang-alang sa mga taong umaasa sa kanila at sa habilin ng yumaong si Don. Mahal niya si Greg. May ibang mahal din si Greg. Ganun pa man ay kailangan niyang tanggapin. Kapalit naman nun ay ang kasiyahan at kinabukasan ng mga trabahador ng hasyenda. Sapat na dahilan na iyon para pasiglahin ni Greg ang sarili. Isang itim na SUV ang pumarada sa labas ng mansyon. Nakita niya mula sa hardin ang pagbukas ni Aya ng gate at pumasok ang SUV sa loob ng mansyon. Isang babae ang lumabas mula sa sasakyan. Hindi ito katandaan at halata sa suot nito at galaw na galing ito sa alta syudad. Ma! Wika ni Greg mula sa loob ng mansyon at patakbo itong lumabas. Sabay yakap sa babaeng bagong dating. I'm glad you came, Ma. How's your trip? Niyakap nito na mahigpit ang babae. Oh, I miss you. You bastard. Tinampal ng babae ang balikat ni Greg. Why all of a sudden, ha? Ikaw na bata ka, kahit kailan talaga. Singhal naman ito kay Greg. Ma, I'm sorry na. Biglaan eh. Inirapan lang si Greg ng babae. And who is that unlucky girl? Aya, tawagin mo si... Nandito na ako. Putol niya sa sasabihin ni Greg kay Aya. Tiningnan niya si Greg sa nagtatanong ng mga titig. Lumapit naman ito sa kanya at hinilas siya sa palad sabay pulupot ng braso sa kanyang baywang. Huminga siya na malalim na maramdaman ang pagdaiti ng kanilang katawan. Ma, she is Violet. May soon-to-be wife. Pakilala ni Greg sa kanya. Soon-to-be wife? Oo nga naman. Bukas ay asawa na siya nito. Asawa sa loob ng 1 taon. At pagkatapos ay maghihiwalay at mag-aasawa naman ito ng iba. What a pathetic life she had. Tumingin sa kanya si Greg at ngumiti, assuring her that everything is fine. Galing pumili ni Don Ramon ah. You're such a beautiful and fine young lady, Iha. Papuri sa kanya ng babae sabay baling kay Greg. Lucky bastard. Ani naman ito kay Greg. Ma, you keep saying bastard.
It's not quite appropriate. Nasa harap tayo ng fiancé ko. Mamaya niyan bigla yung umatras. Pinuntutan ng tawa ng huling sinabi nito. Sweetheart, she is my aunt and mother at the same time. She is my mother's sister, Mrs. Claire Smith. Pagpapakilala naman ni Greg. Ito na naman si Greg sa pagtawag sa kanya ng kanyang endearment. Sa halip na matuwa siya ay parang mas nabuwisit pa siya. Hindi niya alam kung sa sarili na lihim na kinikilig o kay Greg na magaling magkunwari. Nice meeting you, ma'am. Sabay abot naman ang palad niya kay Mrs. Smith. Oh, please call me Mama Iha. It will be pleasure if you call me Mama. And besides, you're soon to be my son's wife. Inabot nito ang kamay niya sa bayakap at hagod ng kanyang likod. Welcome to the family, Violet. Mama, ang sarap sa pandinig ng salitang iyon. Isang salita na sobra niyang pinananabikan. Masaya sana siya kung totoo ang lahat. Ngunit ang kasalang magaganap ay pawang pagkukunwari lamang. Lihim siyang naaawa sa sarili at sa mga taong nakapaligid sa kanila. Pakiramdam niya ay niloloko niya ang mga ito. Pinagloloko nila ni Greg. Pinigilan niya ang kanyang mga luha sa pagpatak sa pamamagitan ng pagkagat ng ibabang labi niya. Kumala siya sa pagkakayakap at ngumiti kay Mrs. Smith. Thank you po, Mama. Aniya na bahagya pang naiilang. It sounds good, Iha. Sabay ngiti nito sa kanya at muling bumaling kay Greg. I want to rest, Grego. I still have a jet lag. Anito kay Greg. Aya, tawag ni Greg. Agad naman lumapit dito si Aya. Samahan mo si Mama sa magiging kwarto niya. Agad namang tumalima si Aya. Sabay kuha ng traveling bag ni Mrs. Smith at giniya ito papasok sa mansyon. Nakasalubong naman ito ni Daniel sa pintuan. Nagyakapan ang dalawa at nagngitian. Sabay tapik si Mrs. Smith sa balikat ni Daniel. Isang malakas na ugong na motorbike ang kapwa nagpalingon sa kanila ni Greg. Isang Ducati motorbike ang tumigil sa harapan ng mansyon. Kitang-kita nila ito dahil bukas pa ang malaking bakal na gate. Abi! Tili niya, kasabay ng malapad na ngiti sa mga labi. Tinanggal ng babaeng tinawag niya ang Abi ang helmet nito. Pumanaog ito sa motor sabay yakap sa kanya. Ate, I miss you. Anito at yumakap na mahigpit. Namiss din kita ng sobra. Wika naman ni Violet. Abi is wearing a navy green shirt, camouflage pants and combat shoes. Matangkad ito kasing tangkad din ni Violet. Balingkinitan ang katawan at 7 ang hairstyle ng buhok nito. Napatingin naman si Greg sa gawin ni Daniel na ngayon ay bahagyang nakaawang ang mga labi nito. Nilapitan niya ito sabay bulong rito. Yung bibig mo, Daniel. Baka mapasukan ng langaw. Shit, mahinang mura naman ni Daniel. Lumapit sa kanila si Violet at pinakilala nito ang babaeng kasama. She is Abby, my only cousin and family member. Pakilala nito sa kabumaling sa kanilang dalawa ni Daniel. Abby, si Daniel at Greg. Pasimpleng pagpapakilala niya rito. Hi Abby, nice meeting you. Wika naman ni Daniel sabay abot ng palad nito. Ngunit biglang napangiwi na ikinatawa naman ni Violet. Abby simply squeezed Daniel's palm, kaya ito napangiwi. Sino sa inyo ang mapapangasawa ni Ate Violet? Tanong nito habang palipat-lipat ng tingin sa kanilang dalawa ni Daniel. He swallowed at tumingin siya kay Violet dahil parang wala itong balak ipakilala siya bilang fiancé at mapapangasawa nito at nasakta naman siya. Tinamaan ang ego niya. Kinabig niya si Violet at sinilang halik sa labi. Halik na marubdob, mapagparusa at higit sa lahat. Halik na nagsasabing, ako ang mapapangasawa niya at nagmamay-ari sa kanya. No one could ever claim her except me because from this day forward, she is always mine and mine alone. Piping sigaw naman ang utak ni Greg. Mas pinalalim ni Greg ang halik. Wala na siyang pakialam sa mga taong nakapalibot sa kanila ni Violet. I think that's enough to answer your questions. Abby, wika naman ni Daniel kay Abby. Hinapit pa niyang lalo sa baywang si Violet habang nasa batok nito ang isang palad. He won't stop kissing this woman until she responds to his kisses. Bahagyang tinulak siya ni Violet sa dibdib
ngunit hindi siya nagpatinag. Marahan niyang kinagat ang pang-ibabang labi nito. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon na makapasok ang mga dila niya. After a few seconds, he succeeded. He felt Violet responding to his kisses. Ginalugan nito ang kanyang labi at ginagaya nito ang ginagawa niyang paghalik sa kanya. Malakas na pagtikim ni Daniel ang pumukaw sa diwa niya. Tumigil sila na parehong naghahabol ng hininga at gustong sumagap ng sariwang hangin. I'm her soon-to-be husband, Abby. Aniya kay Abby sabay hapit lalo ng katawan ni Violet. Tiningnan niya si Violet na ngayon ay parang kamatis na sa sobrang pagkapula at hindi makatingin ng diretso sa kanya at sa mga taong nasa kanilang harapan. Pumasok na tayo, kandautal na sabi nito. Sige, wika ni Abby na bahagyang tumawa pa. Nagpatiuna si Daniel at Abby habang naiwan silang dalawa ni Violet. Nakapulupot pa rin ang kanyang braso sa baywang ng dalaga. Tinatanggal niya ang braso na nakapulupot dito. You're a fast learner, sweetheart. We already talked about this, Greg. Pero bakit ginawa mo yon? Singhal naman ito sa kanya. Talk about what, Violet? About the agreement? Yes, we talk about it. No intimate at matulog sa magkaibang kwarto. Nginitian niya ito na nakakaloko. So it means I can still kiss you, cuddle you, hug you, and romance you. Because those are not part of our agreement. Aniya sa kamuling dumukwang upang muling halikan ito sa labi na nagpagulat dito at saka nagpatiunang pumasok sa loob ng mansyon. Naiwan at nakatulala na sinundan ng tingin niya ang likod ni Greg. Taas-baba ang kanyang dibdib habang walang tigil ang tibok ng puso niya at sa punang kanyang palad ang dibdib. Hindi pa sila kasal pero nagagawa na nito ang gusto. Paano pa kaya kung titira na sila sa iisang bubong? Gusto ng laro ni Greg. Pagbibigyan ko siya. Kuminto naman niya sa kanyang isipan. Sigurado ka? Halik pa lang haplos at yakap nangihina ka na. At ngayon naghahamon ka pa. Kantiyaw ng isang bahagi ng kanyang utak. Napapikit na lang siya sabay ng isang malalim na buntong hininga at tinakbang ang mga paa papasok na mansyon. Everything is set. Sa mansyon ang kanilang kasal, pati na rin ang reception. Sa gitna ng dalawang malaking swimming pool, ang entrance ng bride na nilagyan ng pulang carpet mula sa pintuan ng mansyon hanggang sa dulo kung saan nakalagay ang ginawang altar. Habang ang altar naman ay napapalibutan ng mga kulay puting rosas. Nakahilira naman sa magkabilaan ng entrada ang kulay pula at puting tulips na bulaklak. Habang sa dulo ng swimming pool ay ang mga puting monoblock na upuan para sa mga bisita. So simple but elegant. Puno ng kaba ang dibdib niya habang nasa harap ng malaking salamin.